Mga Lodi, hello po. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ngayon, pag-usapan natin itong parang sensitibo itong usapin. Hindi naman ako eksperto, pero pag-usapan natin yung mga ano ba yung mga dahilan siguro kung bakit ang isang tao ay magpatiwakal, mag-suicide, yung madali lang kitilin ng buhay na hindi naman sa atin to. Alam naman natin kung sino ang nagbibigay ng buhay sa atin, sinong gumawa, yun din ang kukuha. Hindi yung binigay lang sa atin, pinahiram lang sa atin, tapos hindi na natin isauli. So yun, kung ang ating tagalikha, yung Panginoong Hesus, yung Ama niya, ang Ama natin, yun ang lumilikha sa lahat. Siguro sa ibang paniwala, hindi tayo naniwala, pero sa amin, sa mga Katoliko, yun ang paniwala sa amin. Okay? Naisilang kami na ganito na ang paniwala. Kahit sabihin ninyo na mali ang paniwala, okay, na mali yung magdadasal tayo sa harapan ng imahe. Okay, hindi ako makipag-away dyan, makipagtalo, kasi wala talagang mananalo, kasi yung iba paniwala, panalo talaga sila. Yun talaga ang kanilang iisip. Pero iba tayong paniwala, so respetuhin natin ang isa't isa. Rumespeto kayo sa amin, at rumespeto din kami sa inyo. Okay, tanggap naman namin yung kung ano kayo paniwala. Tanggapin nyo naman. Huwag na tayong magsiraan. Isa lang ang ating patunguhan, mamatay tayo. Okay, sa ngayon, hindi naman ako eksperto, pero I think 2 taon ako nakapag-aral na basic lang. Hindi yung basic, parang yung sa guidance and counseling. Nakapag-aral ako. Mga Lodi. So meron akong mga kaunting na tatandaan, kasi medyo matagal na yun, at hindi ako nakapagpatuloy, kasi ang kulang ko yung kumpre at saka yung paggawa ng aklat. Hindi pa ako nakapag-take ng exam. Meron yung board exam, iba yung exam niyan. Sabi daw mahirap. So kapag ikaw ay makapasa niyan, ayun, magiging registered guidance counselor ka na. Ano yung trabaho ng guidance counselor? Maraming trabaho ang isang guidance counselor. Yun talaga ang tumutulong talaga na para hindi lumala yung kung ano yung problema ng isang tao. Balikan natin yung ating topic ngayon, mga Lodi, ay tungkol bakit ba maraming madaling kumitil ng buhay na mag-suicide agad. Nabalitaan natin sa ating radio, television, na mayroong nagsusuicide. Bakit ba ganyan? Okay, iba't iba yung klase ng kusya ng tao. Yung merong IQ, merong EQ, at saka yung AQ.
IQ. Adversity quotient, ayan. Yung sa IQ, yung intelligent quotient, at saka yung sa EQ, yung emotional quotient. Ayun. Yun ang nasa ating sarili natin. Merong tao talagang mataas ang kanyang IQ pero mababa naman ang kanyang EQ. Okay, good for yung mga tao na mataas ang kanyang IQ, mataas pa kanyang EQ. Ayun, parang pinagpala yun ng Panginoong Diyos. Pero konti lang yun, mabilang na natin yun. Kasi parang binabagay sa Panginoon. Kung mataas yung IQ mo, mataas din ang EQ mo. Mababa din EQ mo. Ayun. Sa mga tao mataas ang IQ talaga, karamihan mababa yung EQ. Dahil ayaw nilang magiging failure. Ayaw nilang maging failure ang kanilang ambisyon, yung kanilang ginagawa. Kaya madaling silang mawala ng pag-asa, kasi mababa yung EQ niya, mababa yung EQ ng isang tao. Kaya yun, yung iba umakyat ng gusali o building, tapos yun tumalon. Yung iba uminom ng nakalason, yung iba yung ginaslas yung sarili, tapos yung napatiwakal gamit yung lubid, kasi hindi na nila maintindihan ang kanilang sarili at hindi nila makaya na ang kanilang dinamdam. Kaya yung mga ganun talaga, yung mataas intelligence quotient kasi kapag mataas ang kanilang expectation, tapos hindi nila marating, hindi nila makuha, ang tingin sa kanilang sarili ay walang silbi, mababa ng tingin sa ibang tao. Yung parang mas mahalaga pa sa kanila ang mga sinasabi ng ibang tao. Mas importante pa sa kanila na hindi naman napapakain sa kanila. Yun ang isang mataas yung IQ. Kasi yung mataas ang IQ, perfectionist yun, perfecto yun, napaka tingin sa sarili na wala talagang pagkakamali. Minsan nakalimutan na yung Panginoon. Hindi naman lahat, pero meron talagang ganon na parang hindi mo na pwedeng ma-corrected yung sa tingin mo mali ang meron siyang maliit. Ayaw niya talaga magpa-correct. Iwasto yung kanyang mali, kasi yun, matalino, magagalit kung pagsabihan natin, parang kung ano yung opinion mo, parang ayun, pa ganyan lang, pailing-ili, kuha lang sa kanyang ulo na yun ang okay, pero hindi talaga gagawin. Tulad ng mga, siguro sino dito o meron kayo ditong kaklase ba o kasama ba sa trabaho na ganyan ang ugali, na parang mabigay ka ng suggestion pero ayun, sagot oo, yung payang-uyang yun sa Bisaya pa, pero di naman i-apply kasi gusto niya lahat sa kanya. Yun ang mahirap talaga pag ganyan ang kasama mo. Okay, meron talagang tao na pasakit sa kanilang kalooban na ayaw nilang maiwasto o merong ideya sa iba, gusto nila nasa taas talaga. Kasi meron talaga ganyan sa utak natin yan, na
nasa utak natin yan. Yung sa EQ naman, yung sa EQ, para sa akin mas maganda pa mataas ang EQ kaysa mataas ang IQ. Bakit? Dahil dito sa mundo talaga ang dami-dami nating pagsubok na darating. Sa dami namang pagsubok na darating natin, ito mga Pilipino karamihan, mataas talaga ang EQ. Kasi kahit ano mang unos, ano man yung bagyo, lindol, sunog, kung ano pang hinarap natin, yun pa rin, nakatawa, naka-video pa. Kahit ngayong pandemic, marami pa rin nag-aawit, nag-video okay. Ay, hindi naman natin sila ma-blame kung yun ang kanilang outlet talaga. Okay, balikan natin yung IQ. Para sa akin, kahit sakto lang ang utak ko, hindi matalino, okay lang hindi matalino. Ang importante is the survival, na kahit anong pagsubok ay kayang-kaya. Kaya yung nagsuicide, dalawa yun, mababa. Yung iba, yung sabi, kung tatanungin niyo ako, yung ibang nagsuicide, meron din namang hindi mataas ang IQ. Tama yun. Yung hindi mataas ang IQ, pero hindi naman mataas ang EQ. Yun, parang tinabunan yun ng mundo. Okay? Yung emotional quotient talaga, pero maganda talaga yung meron tayong yung dalawa, yung IQ at saka EQ. Kasi kung mataas ang IQ mo, ang dali mo kung makamit yung mga pangarap mo. Pero tapos kung mataas ang EQ mo, kung ano mo pagsubok, kung mabagsak mo kung for example meron kayong business o negosyo, tapos umangat, tapos bumagsak, kapag mataas ang EQ, mataas ang emotional quotient ninyo, hindi makaya na ninyong bumangon. Kaya yung iba yung iba nga magpatiwakal, yung nagnegosyo tapos nalugi. Okay, malaman natin na ayun, tumalo na, napakamatay. Dito naman sa mga hindi sa negosyo, sa pag-ibig, yung pag-ibig, isa yun sa dahilan na marami talagang nagpapatiwakal. Oh my God, I hate drugs talaga. Yung puso ang nasa ibabaw, kahit ang utak naman ang nasa ating ulo. Okay, just try to imagine that our heart, God puts our heart under our head. Our heart here, located here, dito sa ating dibdib. Bakit? Ginawa yun ng Panginoon para yung utak ang nagdadala sa lahat natin sa katawan. Kaya dapat ang utak ang didikta sa puso, hindi ang puso didikta sa utak. Okay mga lode, yun. Ang hirap talaga sa mga ganyan na napatiwakaan dahil sa pag-ibig. Hindi naman sinasabi na hindi tayo masasaktan din tayo, nadaanan din natin yan, may problema, nasaktan sa pag-ibig, ayun. Pero kung tayo magpapadala talaga, andun yung si Satanas, si Taning, nasa likod na natin. Kung nag-iisip tayo na patikwakal, yun, ipupush ka, lalo yung lalapit sa iyo. Pero kung magdadarasal tayo, hindi ka lalapitan ng yung masama. Okay, ako madami ng problema, nawala na yung kapatid ko, isa, yung ama ko, tatay ko,
wala na, 2013, yun, lumipat ng ibang mundo. Doon na lumipad na, biyahe na, nakasakay na sa first trip. Yun na, napahinga na. Dami problema sa pera, problema lahat. Kahit ngayon, hirap pa rin sa pera. Lalo na pandemic. Yun. Balikan natin yung bakit ba marami magtitiwakal. Yun, sa unahan sinabi ko na mataas ang IQ, mababa namang EQ. Meron din namang mababa ang IQ, mababa din ang EQ. Yun yun ang hirap. Dahil nasa ibabaw ang inilagay yung puso sa ulo. Kaya yun, nasaktan. Hindi ko naman yun masisisi sila. Pero kung ating iisipin talaga, ang buhay ay hiram lamang. Pansamantala naman tayo dito sa mundo. Antayin na lang natin na tayo kukunin talaga ng Panginoon. Huwag natin unahan. Huwag na natin unahan yung ganyan. Kasi hindi naman tayo nagbigay ng buhay. Oo, galing tayo sa ating inay at itay, pero instrumento lang ating mga magulang. Tayo talaga, we exist hindi talaga. Doon lang tayo sa langit. Okay? Na palutan-lutan na ako maghahanap ng mapasukan. Okay? Yung yung matitirahan. Kaya nandun sa sapunan sa ating inay. Yun. Yung kung meron kayong mga kaibigan gano'n, malalaman naman natin kapag naiba yung kanyang ihip ng hangin, yung parang noon ang saya-saya niya tapos biglang tumahimik. Pero meron din mga tao na masayang masaya tapos hindi pa rin nagbabago yung kanyang pag-ugali, masaya pa rin, pero yun pala dinibdib na kanyang lahat nasa loob pala sa kanyang loob pala yung sakit. Okay, so kung kaibigan kayo, kung meron kayong kamag-anak, kaibigan, kapatid, kilalanin ninyo ang inyong kapatid, yung kaibigan ninyo, para naman mapigilan natin kung ano mo yung mga pwedeng mangyari sa kanya. Di ba, kung hindi yung matuloy, kung meron sa problema tapos di matuloy, yun, nakatulong kang malaki sa kanya. At talagang sayang ang buhay kasi yung sakit dadaanan niya yan. Kung meron kayong napansin na medyo natahimik, huwag nyo muna tanungin na meron ba kayong problema, meron ka bang problema. Huwag yun kasi parang mabigla yun, so mahiya yun magsabi agad. Pwede rin yun, tabihan mo, mag-uusap kayo, o yung ano ba yung gagawin mo, pag-uusap ka hanggang lalabas yung kung ano yung nasa damdamin niya. At yun na, doon nakapapasok na huwag mo sabihin na kaya mo yan. Kung hindi kaya, ipalabas yung kanyang damdamin. Huwag yung pigilan. You have to look in the yung reality talaga. Kung anong meron, yun, huwag yung pigilan. Masakit, yun, yung natutulog. Marami rin kasi yung mga magulang na hindi nakaintindi sa anak, may problema, tulad yung nangyari noon dito sa Cebu na yung estudyante na tumalon sa isang building ng paralan kasi hindi na nakayanan niya yung pananakit na kanyang ama.
hindi ko nabagitin yung sino yun. Kung meron kayong alam yung sa balita, yun, tumalon doon sa CR, dumaan, saka yun. Tapos na pagtalon, doon napunta sa, sa kuryente. Ayan, patay. Babae. Kasi daw, sasaktan sa kanyang ama dahil hindi gusto yung kanyang boyfriend. Ewan ko ano yung talaga sa mga magulang naman, huwag naman ganyan, kasi iba ang mga bata na ngayon, napaka-aggressive talaga. Ano mo na dapat natin gawin, yun na, yung isa, tabihan natin, o di ba, magkantahan kayo, pwede rin mag-iinuman lang, hindi ito masama. Pwede mong kung painumin na kunti, kasi yung alak talaga, malak talaga nakasama, pero ang meron din ito nakatulong sa ating katawan at saka sa sarili, dahil sa pag-inom ng alak lalabas yung lahat ng sama ng loob. Po, yung sama ng loob lalabas yun. Kaya pwede na yun, malit na alak, magkataan kayo yun, kahit yung nakita mo masaya kapag makainom yun ng ilang baso, kahit dalawa ngayon, lalabas na yun ang kanyang marami kong nakita ng ganyan na patawa-tawa lang, tapos nang nakainom, yun, umiiyak dahil sakit sa pag-ibig. Okay, tapos wala, meron na ako nandiyan na kaibigan na ganyan, tapos nasaktan sa kanyang kasintahan, tapos umiyak, pati-pati daw siya, pero yun, ngayon masaya na siya, nilet go niya yung ex niya, wala na, tapos masaya na sa kanyang sa pili sa iba, yung siya masaya na siya sa kanyang bago ngayon. Kung napakamatay siya, wala na, yun, isang taon na patay na, tapos nagiging isang bangkay, magiging isang buto na lang, kalansay, di ba? Yun sa mga mahina ang loob dyan, hindi talaga yun. Isipin nyo muna kung yung gagawin ninyo ay nakabuti ba, kasi pagdaan ng ilang araw, mawawala din yun, tulad ng isang matigas na bato. Sa tagal-tagal na pagdaloy o pagtama ng tubig, lalambot pa rin yun. Okay, so kung ikaw nasasaktan, mawawala yung sakit, yung tigas na sakit, tapos lalambot yun, mag-let go ka, at mayroong maibigay sa iyo ng Panginoong iba. Ayun, diba? Simple lang ang life, ang buhay natin dito sa mundo. Pinadala tayo dito sa mundo para magparami, tapos hindi kikitilin ang buhay. Okay po, yun na po yung karamihan talaga sa pag-ibig talaga. Ano ba talaga pag-ibig? Masarap ang pagmahal, masarap ang mahinlove, masarap ang pag-ibig talaga. Pero kung ito'y ika'y masaktan at hindi ito mag-successful, talagang sakit talaga ang pag-ibig. Parang sasabihin natin na ayaw ko nang umibig. Okay, so ang gagawin talaga natin at the end of the day, the last person that can help you is yourself alone. Okay, dahil kahit yung ama mo, kahit yung ina mo, kahit yung
mga kapatid mo, hindi yun o magsabi lang sa'yo yun. Yung presence lang na nandun, yung sympathy at saka yung empathy. Sabihin, yung kayo naman, wag niyo namang sabihin, I feel you girl, I feel you girl. Yun, naramdaman ko, totoo ba naramdaman mo, naramdaman niya? Magkaiba kayong magkaiba kayo, iba yung tao yun, iba yung sarili na yun, ibang damdamin meron siya. Kung sabihin, I feel you girl, kaya mo yan, nakayanin ko nga, nakayanin mo. How about him? How about her? Kaya niya ba? So, huwag niyo sabihin, I feel you. Siguro, pag magkipag-usap ka, tapos makipag-usap kahit ano-ano, yung mga kabaliwan ninyo bilang isang kaibigan, yun ang hirap kasi sa mga mataas ang IQ na walang barkada na mga baliw. Yun. Parang sabi sa kalog. Yun. Kung wala kang barkadang ganyan, hindi mo maranasan yung mga yung sa labas, puro ka lang study, puro ka lang aral. Ayun, kapag ikaw maging failure, mahirap talaga. Kaya kayo, matalino kayo, makipagbarkada din kayo, piliin nyo yung barkada na hindi naman yung mga mabisyo talaga. Kahit bawal na gamot, yung uminom, okay na yun. Inom lang kasi kailangan natin merong outlet, lalo ng mga lalaki. Madali din mabigti ang mga lalaki, guys. Mahal mo din ang lalaki talaga kasi matigas kami, parang matibay. Ayaw nung pakita na umiyak, pero kapag hindi na kaya, ang tatakbuhan talaga pagtawatiwakal. Hindi ako yung iba talaga mababa yung EQ na. Kaya yung mababa yung IQ, mababa yung EQ, ayun, parang minalas tayo dyan mga pre. Hirap. Kaya wala, kung tanungin niyo ako, ano ba talaga gagawin? Ang gagawin, yun lang talaga, tabihan natin, pag-usapan, lalabas din yun ang kanyang damdamin. Huwag yung tanungin, anong nangyari sa iyo? Lalo na yung iiyak. Pwede yun, paiyakin yun. Lalo na yung masasaktan. Kaya, huwag makipag-usap ka ng dahan-dahan. Huwag mong sabihin na kaya mo yan. Hindi yan dapat. Yung sabihin na kaya mo yan, kahit hindi kaya. Kaya pa rin. Yun, mag-usap lang kayo ng doon na hanggang lalabas yung kanyang damdamin. Okay? Kasi iba talaga yung sa panahon ngayon. Hindi ko naman ito magandang advice, pero sabihin ko, madami naman talaga iba dyan, pero totoo naman talaga ang hirap na masabi kapag tayo yung magmahal, sabihin natin sarili, hindi ko kaya talaga kasi wala na akong mahanap na iba. Sinaktan ka hindi siya deserve sa iyo. Diba mga girls, mga boys? Okay, kung mahal kanya, hindi siya deserve siya. So yun, kung iniwanan ka, nagpalit ng iba, huwag mo yung damdamin, bayaan mo yan, kasi magsisisi yan sa huli. At saka maraming may nag-aantay pa na siguro sa atin o sa inyo na para sa iyo talaga. Yung pagpatiwaka talaga mahirap yan. Wala na talaga yung mga naiwan mo, nasaktan, dami mo na parang mapuroisyo, parang ganun yan. Gagasto pa kayo sa kabaong, gagasto pa kayo sa kape, gagasto pa kayo sa hayaan na natin ang Panginoon talaga ang kuha sa atin. Hayaan natin na darating ang buong ganyan.
ba't naman natin unahan, mamatay din naman tayo lahat, di ba mga lodi? So kung sino sinong nakapanood sa video na ito, hindi yun madali talaga. Kung sino mayroong kaibigan na parang naiba yung pag-ugali na masaya tapos biglang kuan, pero meron din masaya na hindi sinabi yung damdamin. Araw-araw pag mag-usap kayo, okay, mag-usap kayo, tapos yun na, kung ano yung nararamdaman niya, ipalabas mo, pigilan. Yun talaga kasi para sa ating utak yun kung pigilan mo, kung sabihin mo huwag kang iiyak, di, lalo na yung bigat yung kanyang damdamin, diba? So para sa akin talaga yung huwag mong simulan yung pagtatanong na bakit, ano di ay ka, bakit, sa Bisaya na talaga, anong nangyari, bakit, yan, pakiusapan mo lang, parang magkwento kayo, sabihin mo, sana po yun pala yung kapatid mo, ayaw, parang ganyan, sana po yung kakilala natin noon, yung kinakain yung tempura natin, yung fishball, nagiging kaibigan natin, yung takaw niya, di ba? Yun, takaw yun, di ba? Di ba? Ang laki ng lamon, ang laki-laki ng lamon yan, pero ang liit-liit ng katawan, para bang kine-curse yun. Yan, yung mga ganyan, mga pag-usapan natin at sa atin naman sarili, kayo naman dyan na madaling malungkot naman, huwag na yung isipin niyo muna, okay? Think of it first before you do it, because everything in this world is just only trial. Every problem has its own solution. Okay mga lodi, parang math lang yung merong problema, kung merong problema, meron din formula, meron solusyon. Huwag agad-agad na kikitil sa buhay kasi hindi ko kaya, sabihin niya sa karamihan, hindi ko kaya mabuhay kung wala siya, kung wala siya sa buhay ko. Siya ba ang nagpapakain sa iyo? Siya ba ang nagbigay ng gatas? Siya ba ang sumisilang sa iyo? Yung inanay yung nagsisilang sa iyo, yung pakain sa iyo, yung itay ninyo, yung papa ninyo, yung mama ninyo. Iisipin yung hindi ko kaya mabuhay. Nabuhay kayo nung wala pa yung tao na minahal mo ngayon. Yun, isipin ninyo. Ilang buwan ka dinala na yung nanay, dinala ka ng 9 na buwan, ito hanggang 9 na buwan, at munti ka ng wala ng buhay ang inay natin, tapos mapakamatay ka lang. Sayang naman ang gatas, sayang naman ang Cerelac, sayang naman yung pinapakain sa iyo, ang sayang ng binibigay yung pera para lang kayo makapag-aral, tapos mapatiwakal kayo. O ganun, diba Pero kami, yung mga kaibigan ninyo, ang maitulong talaga lang yung nandun ang tao, yung presence niya, yung empathy. Kasi at the end of the day, again, the person who can help you is yourself. Yun talaga yung nag-aaral ako, yun talaga yung sabi sa aming professor, yung prof namin, na kahit ano namang gagawin mo, tulong sa kanya, kapag hindi siya tutulong sa kanyang sarili, ay hindi talaga yun matutulungan, masolusyonan.
Kaya lagi ko sabi, at the end of the day, the person who can help you is only yourself. It's not him, it's not your parents, it's not your brothers, your friends, and others. It is you. Kaya kung mag-isip kayo na magpatiwakal, mag-suicide, isipin nyo muna. Uminom kayo muna ng tubig, malamig na tubig, yung malamig na tubig. Okay, tapos huminga ng malalim. Okay, 10 times, 20 times. Tapos manood ng mga jokes na mga movie. Kumain. Kung walang makain, adi uminom ng tubig. Okay? Yun lang. Yun lang talaga kasi marami akong nabalitaan, nagsusuicide, yung naglalaslas ng kanyang, meron ko nakita na grabe, nilalaslas yung sinasaktan niya kanyang sarili, yung kanyang puso, nilalaslas yung puso niya. Ayun, sinasaktan mo lang ang sarili mo, nasaktan ka na, nasaktan mo pa. Ayun, tapos ikaw pa ang magdidesisyon sa buhay mo, hindi naman ikaw ang gumawa sa sarili mo. Huwag niyong sabihin na hindi ko kayang mabuhay wala siya, kasi ang puso ninyo, yung puso, yung heart ninyo, ang ilagay niyo sa kanyang ulo. Okay? Ilagay sa inyong sa ulo ang kanyang puso, hindi ang utak. Ang utak niyo nilipat niyo sa kanyang dibdib, kaya kinokontrol na yung utak ninyo sa inyong puso, dahil mababa ang iyong IQ, mataas ang iyong IQ. Meron din mababa ang IQ, mababa din ang EQ. Okay, so yun. So sa mga napanood, medyo mababa ito kasi yung natutunan ko, marami yung mga dinidiscuss namin talaga, marami talaga, iba't iba yung discussion, pero the end of the discussion, the professor said that the person who can help yourself is only yourself. The person who can solve the problem is only yourself. Kasi ikaw ang mayroong problema, ikaw ang nadadala niya, diba? Kaya kung sino nakapag-nood ito, kung mayroong nakatiis ito sa video ito, half hour o almost an hour, kung masubaybayan ninyo lahat, talagang pag-isipan niyo muna kung maganda ba yung kung sinong taong siya saktan ninyo. Kasi kapag patiwakal kayo, yung ina, yung ama, kapatid, yung lahat na close sa iyo, masaktan yun, iiyak yun, diba? Hindi iiyak dahil sa laki ng gasto nila sa inyo. Iiyak yun dahil nasasaktan yun dahil sa ilang buwan, ilang taon ka inalagaan. Tapos yun pa ang gagawin mo. Okay? At the end of the day, only yourself can help you. Okay? Maliban sa Panginoon. At sabay na yun, yung Panginoon, magdarasal tayo sa ating Ama, Diyos Ama, okay, kay Hesus Kristo, sa aming mga Katoliko, kay Mga Mary. Yun, paniwalaan natin ang power, yung Panginoon natin tutulong sa atin. Okay? Kasi yung sa mental natin talaga, yung sa utak na natin, andito talaga lahat ng control. Kaya kung ano yung nasa puso mo, maganda namang mahigla, maganda magmahal kung deserve yung minahal mo, kung mahal ka din na hindi ka sinasaktan. Pero sinasaktan ka na, huwag mong patayin ang sarili mo. Okay, mahalin mo ang sarili mo. Meron ka pang ama, mabuti pa kayo, meron pa kayong ama. Ako, wala na akong ama. Yung inay ko, matanda na. Okay, mag-70 na yun.
kayo, kumpleto pa kayo, tapos magpakamatay pa kayo. Antayin nyo na lang yung buhay ninyo na kukunin na talaga. Kasi hindi naman permanente yung buhay natin dito sa mundo. Kung problema kayo ng pera, tapos magpakamatay kayo, baliw kayo. Kung problema kayo sa pag-ibig, magpakamatay kayo, baliw din kayo. Okay? Yun. Yun talaga ang dapat natin gagawin. Tapos, yung pagsimba talaga. Manalangin tayo lagi. Okay, yun ang mga lodi. Kung dapat gawin yung mga kamay, merong kaibigan na merong kaibahan, lapitan nyo lang. Okay, dalhin ninyo kung saan kayo pupunta. Okay, pero kaya yung pandemic ngayon, hindi mag-usap ka lang. Okay, sa cellphone ba? Ayan. Sa inyo namang mga madaling malungkot, masaktan, dadaanin yun sa sarili na natin talaga, sa isip man talaga natin yun. Kaya guys, din medyo mahaba sa lahat ng video, ito pinakamahaba dahil nakakaawa naman yung kuwan. Tapos sayang yung ating buhay, sayang din yung mga efforts at saka yung mga trials na dinaanan ng ating mga magulang na hindi talaga madali ang magpapalaki ng bata. Lahat, walang tulog, pagod, pera, ang masakit ang ulo dahil yung pakain, lalo na marami, tapos mapakamatay lang kayo. Wag. Okay? Lipasin mo yan, let it go, magdasal, at yan na. Yun guys, bye guys. Yun ang aking yung vlog na ganyan talaga. Itong vlog na ito medyo mahaba talaga. Hindi ko alam kung tatapusin nyo ito, pero kung matapos nyo ito, so yun lang po. Bye bye guys, bye bye Lodi, mga Lodi. Have a nice day. God bless.